bawat paglipas ng araw, hatid ng pagsubok ng magkaminsan ay sumisira sa magandang pangarap. Ano man ang iyong pagkatao, noon at ngayon, huwag kang padadala sa mga pangyayari, sapagkat sa bawat balaki ng likha, kasama ka, kaibigan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Kasama ka, kaibigan. All you have to do is call my name and I'll be there. Magandang araw, Pilipinas. Good day, world. Welcome sa programang Kasama Ka, Kaibigan. Ang programang Kasama Ka, Kaibigan ay ang programa po na Sundalo May K para sa bayan. Ito lang po ang programa na nagbibigay impormasyon sa 14 na batayang sektor na nakapaloob sa National Anti-Poverty Commission, ang NAPSI. Ang NAPSI po ay programa nating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Tumahan niyo kaibigan, ang bulagcaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual po. Kasama natin ang ating po naman Technical Assistant Abby Garcia San Pascual. Ang ating po naman Technical Director Adrian De Los Reyes. EFI Chairman Elmer Francisco. Araw po ngayon ng Huwebes, siyempre kasama po natin ating kaangat sa Angat Persons with Disability United Lead Convener, siyempre po, Miss Carmen Subiaga. Miss Carmen, magandang araw sa iyo. Hello! Good afternoon sa lahat ng ating mga taga-subaybay tuwing Huwebes dito sa ating kasama ka kaangat kaibigan na ni ating minamahal na bulagcaster Romualdo Romel San Pascual. Yes, ayan po naman. Siyempre, binabati natin ang lahat po ng ating kaangat sa buong Pilipinas, pero pa sa ibang bansa, siyempre, ano, at happy listening kay Advocate Rizal Morales. At siyempre, ngayon po ay araw po ng yung pag-alaala natin, Miss Carmen, sa EDSA Revolution. Yes, oo. February 25. 1986. Ayan, which is kung saan tayo ay talagang nag-participate. 22 pa lang ng Pebrero 1986, tayo po ay kasama nung persang lumipat. Diyan po naman sa Camp Crame with then Department of National Defense Secretary Juan Ponce Enrile. Ayan. Kaya marami sa tayo maikukwento dyan. But siyempre, ang ating programa ngayon ay nakalaan para po sa ating sektor na may kapansanan. Medyo bibigyan lang natin yan, i-relate lang natin, no? Di ba, Miss Carmen? Ayan. Ikaw, ano naman nung panahon na yon? Asan ka doon? Bata ka pa eh. Ako Talaga naman. Di ibig sabihin. At ayun. Nung tinetake over yung PTV4 ay gusto ko pumunta kaya lang ayaw ako palabasin ang gate. Yes, ganun talaga. No? That time kasi unang inisip ng mga
nasa panig ng mga rebelding grupo that time, rebelde pa tawag no? Oo. Dahil nga sila yung nagsimula, ano? Yung ating, ayan, kung happy listening siyempre sa lahat ng mga kasama natin noon. Yung mga RAM, ayan, Reform the Armed Forces Movement, yung Guardians, Brotherhood, ano, yan po. At lahat-lahat ng mga nagsimula, yung Simbahang Katoliko, at talagang kasama doon sa talagang gusto na ipagbabago, Miss Carmen, di ba? Oo. So yon, that Ngayon time kaya, nasa anong gusto nila? pagbabago. Ayan, ang sabi. Oo. But kailangan yung pagbabago, ito yung mga ating ginagawa na mga ikangay pagkilos. Alam mo, Miss Carmen, dapat tandaan nating lahat, meron tong kaakibat na responsibilidad. Di ba? Tama, ang kalayaan ay hindi ipinagkakaloob ng walang kaakibat na responsibilidad. You have to Yes. be free but you have to be responsible to the society. Tama. At yan, siguro bigyan ko ng panimula no, na mayroon tayong isa na kasamahan natin, Miss Carmen. Hindi ko nababanggitin ang pangalan pero ito talagang malapit sa'yo at malapit din sa akin. Laging kasama natin sa group chat. Ano? Isang Oo. taga-Caloocan nito. Taga-Caloocan. Bibigyan kita ng Ah. idea, ng clue. Baka nagtanong na rin sa inyo, sa iyo Oo. about dun sa nangyari, dun sa kanyang pamumuno dyan sa isang barangay dyan sa Caloocan. So yun, sabi ko nga, dapat yung pinaka-advice natin, Miss Carmen, hi, dun sa tumawag sa akin kanina, saan natin ibanggitin yung pangalan mo at buo kung merong permiso mo. No? Sapagkat, di ba, yun yung courtesy natin sa ating mga kaibigan na meron pong mga ganitong pangyayari, lalo na sa sektor ng may kapansanan, Miss Carmen. Oo, tama. At syempre, pag-alagaan din natin ang kanyang katauhan. Yep. Dapat. Kasi nga, Miss Carmen, mukhang nagkaroon na ng, alam mo na, yung mga hinaing na dumarating sa'yo, dumarating din sa akin, na para bang ang dating ay kinokontrol ang ating organisasyon. Kaya aalamin natin maigi yan, Miss Carmen, at yan, maging bahagi sana, Miss Carmen, ng bibigay nating mga kaalaman sa kanila para ma-empower ang ating mga may kapansanan. Lalo na, ikaw nga, gusto mo masimulan ito sa barangay level. Napakahalaga yan, Miss Carmen. Para yung mga naririnig natin lagi sa iba't ibang panig ng Pilipinas, di ba, mabago na yan, Miss Carmen. Kaya nga, dapat, nakakalungkot kasi, no, kahit yung ating mga barangay leaders, parang hindi nila naiintindihan ang kanilang role bilang civil society organization. Yes. At Kaya siguro, bakit gusto nilang magpa-under sa isang government unit samantalang sila ay malaya at pwedeng makipag-partner kung ano man ang mga proyekto at gawain. Yes. Di ba, Miss At Carmen? dapat iniisip din nila ayon sa pag-ooperate dito sa batas ng Pilipinas. At yan naman ay makukuha mo naman yan sa kahit hindi ka mag-register, no? Makukuha mo yan. Basta ang mahalaga may pinagkasundoan kayo na mga batas ng inyong organisasyon. Tama ka doon. Alam mo, Miss Carmen, no offense meant to everybody, no? To anybody. Yung pong kasi, parang nakikita ko lagi, no, pag nagsimula, halimbawa, kaya yun ang advice din natin sa mga kasama. Siguro din nga po, tama yung sinabi ni Miss Carmen, dapat po meron tayo yung matatag na organisasyon, irehistro, meron tong bylaws na susundin, dapat para kung meron mang makialam, ay meron po tayong ipakikita sa kanila, invoke natin yung ating karapatan, ay hindi, wala kayong dapat pakailaman sa loob ng organisasyon. Sapagkat ito ay binigay na sa amin ng maraming batas
lalo na yung 7th Republic Act 7277 na meron nakalagay doon, di ba? Diyan ko Oo. nakuha yung kaya ako nag-organize ng San Mateo. Doon ko nabasa yun, Miss Carmen. Organize. Yeah. Oo. Hindi pa masyadong mangipin yun, pero yun ay nakita ko. Pero hindi mo kailangan duplikahin ang Yes. isang organisasyon na existing na sa isang lugar. Yan. At kukuhanin mo yung kanya mga miyembro. Yan. Yan yung malinaw na hinihinging Miss Carmen. Yan ang malinaw na hinihinging advice sa atin ng ating kaibigan. So yan, narinig mo ha? Oh, kung siya ay kung sila ay halimbawa barangay organization, meron ng existing. Tapos mag-o-organize ka na naman. Ay Ayan. dapat humingi ka ng pasintabi doon sa mga opisyal at Yung nahando na. ibahin dahil sila lang ang may karapatan na magpatawag kung sila ay barangay organization. Ayan! Pero kung ikaw, kung sino ka lang, kung si kapitan ka man o si pidaw ka man, wala kang karapatan na magpatawag Yeah. ng kung pero ng existing at Oo hayaan naman. mo na sila ang magtawag ng kanilang pagre-reorganisa. Alam mo, ang gusto-gusto ko sinabi mo, yung sabi mo na pasintabi. Dapat Oo. kasi, alam niyo po, ako mismo alam mo naman, experience Alam ko mo yan, yan Miss yung Carmen. pag tayo ay nasa isang sibilisadong lipunan, Yes. may courtesy, may Dapat. pasintabi ka. Diba? Yan. Ano ba naman yung sabihin mo, Presidente, gusto na kita palitan, pwede ba magpatawag ako ng assembleya? Yes, oo. Tapos, Pero ang kung, tanongin naman ni Presidente, sino ka ba, miyembro ka ba namin? yan, kailangan dapat membro ka para ikaw ay may karapatan na mag-request na magpatawag. Organisasyon, Civil malaya, society. at wala namang nilalabag na batas. Yes. Ayan, ano po, hindi natin kailangan magganyan, mag-armas kasi bawal po yan. Ba't ang sinasabi po natin, yung ating karapatan at kaalaman, yan po ay armas na para maproteksyonan natin ang ating sektor ng may kapansanan. Kasi nga, Miss Carmen, kaya naging gusto kong talakayin natin yun. Ang daming ganyan mga reklamo sa iba't ibang bahagi ng kapuluan, Miss Carmen. Kasi nga, ang tingin, para bang, kaya yun po ito warning dun sa mga nag-organize. Siguraduhin po ninyo, pag nag-organize kayo at tinulungan kayo ng natural po ang suporta ng isa na ba, barangay po. Ang barangay council po, ang suporta niyan ay ma-identify po kung hindi nyo kaya yung mga may kapansanan sa lugar na yon at bigyan kayo ng isang lugar para kayo makapag-organisa. At kung merong pera, galante ang kapitan, pwede kayong bigyan ng merienda kung aabutan ng merienda time at kung tanghalian naman ay lunch time. Yan po lang ang kaya nilang dapat na suporta. Pero yung pong pag-oorganisa na identified po ang mga may kapansanan sa isang barangay, nagsimula na po yung itaturn over na nila dapat po yan pag nagsimula na yung di ba, Miss Carmen? Dapat pero, ganon. at mo rin, pasintabi rin sa ating mga pagulo, no? Pag naman kayo, nanunungkulan kayo at isang tao, wala naman kayong ginawa, Yeah. pabayaan nyo nang mag-organisa sila ng bago. Hindi naman Yeah, po sinabi na wala kayong karapatan. Wala rin kayong karapatan pag hindi kayo kumikilos. Pero hindi, Miss Carmen, mas maganda pumaloob, yung tama yung sabi mo, pumaloob kayo doon sa organisasyon ng, ang maganda hindi kasi, yung diba? nagpa-elect ka lang na presidente tapos wala ka naman palang gagawin. Anong Ayun, klaseng diba? pinuno ka? Anong klaseng leader ka? Pinagtiwalaan ka ng mga tao mo para may gawin ka. Tapos wala ka naman palang ginagawa. Gagawin. Hindi pong wala kang ma-introduce na. May pakikipag-usap kay Kapitan, hindi mo magawa. Hindi anong kaya, klaseng diba? presidente ka? Kaya yun ang mahalaga. Pag kayo'y na-elect at lalo na yung mga membro, no? Yung mga membro, Miss Carmen, paalala natin sa kanila, yung mga membro
wag po kayong bibitaw kung kayo'y Lalo na yung legitimate mga na membro. opisyal na hinalal nila, no? Yung mga Yes. opisyal. Kasi itong mga opisyal na to, nag-iimbayan yan eh. Oo. Kaya nga, ang So, sinasabi hindi natin, katulad nung iba na kapag opisyal sila, masipag sila, alam nila yung gagawin nila, mag-identify, tulungan, iling sa yes. bitaw. Kaya nga, Miss Carmen, ang binibigyan pa natin importansya yon. Wag po kayong para pag kayo nawala ng loob, ay hihiwalay kayo, magbubuo. Ang mahalaga po, dapat nagkakaisa tayo. Mas meron po tayong, Oo. di ba? Mas meron tayo pong halimbawa, ang isang barangay captain ay mukhang may pinapanigan. Kung hihiwalay kayo, wala, talo kayo lagi. Pero kung kayo po'y nakapaloob sa isang organisasyon sa barangay, legal, kasama ka nung ito i-organize at kasama ka sa naghalal sa mga opisyalis niyan, may karapatan ka ayon sa inyong konstitusyon na po pwede kang mag-request o ipaabot sa ating kinaukulan sa barangay una, siyempre sa kapitan, na dapat ay merong eleksyon dahil ito ay nakapaloob sa inyong konstitusyon. Ayan ang mga dapat mong gawin. Pero kung ikaw ay lalabas dyan, sabi nga ni Miss Carmen, sino ka? Wala kang karapatan para, di ba, magreklamo. Pero Yan po. halimbawa, ang isang pamunuan ay yan ay maaaring tanggalin yung lahat ng nahalal ko kung ilalagay nila sa kanilang alituntunin na kapag ang mga hinalal na opisyal ay hindi kumilo sa loob ng 3 buwan, sila ay automatic na papalitan at sa loob ng 6 na buwan ay wala silang ginagawa, pwede lang magtawag uli ng emergency election. Election. Yan, ang tama. Pero dahil meron violation. ay nakasulat at inaprubahan kapag sila ay nag-General Assembly. Yes. At lahat na magiging pangyayari sa nabanggit na assembly, kung pinayagan, ito po ay dapat dokumentado at ito po ay ating isasubmit sa kinaukulan. Katulad halimbawa po sa barangay, siyempre yung barangay council at po kayo ay accredited ng naturang mga pamunuan. So yan po, napakalawak, Miss Carmen, kaya napakaganda na madiscuss natin ito paunti-unti kasi iyan ang reklamo lagi. Kaya nga maraming lugar, meron pa ang ginagawa sa kanila, Miss Carmen, dahil ayaw na sa kanila nung halimbawa ng munisipyo, ang ginagawa sa kanila, hindi na sila iimbitahin dahil hindi na raw persons with disability at umabot na dun sa edad na 60. Mali-mali. Hindi ba, Miss Carmen? And walang batas na ganun. Hanggang ngayon ay ganyan pa rin na kanilang pananaw. Pero ako talaga, ang ikinakalungkot ko, Caromel, ay yung sa barangay mismo, magkakaroon pa ng paksyon, di ba? Yan! Yan ang talagang hindi ko matanggap na barangay na nga, may nagkakaroon pa ng division. Dapat talaga, ang pagkakaisa ay nagsisimula sa barangay dahil magiging solid tayo. Kaya nga ngayon, kaya nga tayo nag-organize ng angat. Yan, kaya nga nire-relate ko, Miss Carmen, kasi sa United, dahil isa sa layunin ng angat ay gawin nating chapter member itong mga barangay para sila ay magkaroon ng legal identity habang sila ay nag-a-apply ng kanilang mga papeles para sila ay maging isang accredited organization. Dahil ayaw natin na sila at bigyan natin din sila ng mga pagsasanay para mapalakas ang kanilang mga organisasyon sa barangay. Yan ang tama, Miss Carmen, kasi alam niyo po, pagka accredited kayo, halimbawa sabihin natin, registered kayo, napasabog-sabog ng mga iyan. Ito po ang tunay na gusto nilang mangyari. Once tayo'y sabog, madali po tayong di ba? Madali po pag-iwahiwalayin. Pag-iwahiwalayin. Kaya kung tayo'y buo, sabi nga meron tayong stand na isa. Kaya yun po, maaaring di ba, i-joke nung mga
gusto tayong pasabugin, o magtayo ka ng sarili mo. Hindi naman Oo. accredited yan. Kaya lang natin binigyan ng pagkakataon yan. Yan ang nauna. Eto, ikaw ang una ngayon. Ipa-credit mo at bibigyan ka namin ng pagkakataon. Sa iyo lahat ang ibibigay natin ang mga yung pag-identify, itatransport natin yan, libre, galing sa mga pinanggalingan ko sa isang sitio yan, purok yan. Basta't ikaw ang susuportahan namin. In return, para ka na ng pasintabo po, para ka na ng alagang aso na nakakulyar, itinali kung saan ka lang dapat itali. Iyon ang dapat nating iwasan. Oo. At saka dapat isipin din natin kung tayo ay nasa organisasyon, dapat tayo ay hindi na-identify tuwing eleksyon. Diba? Ayan. Dahil Oo. pag eleksyon, kapag ganito ka, tapos natalo naman yung mo, ano din sa'yo yan? Suntok din Yeah. sa'yo yan. No, but siyempre tayo naman lahat para doon sa mga hindi naman po sumusuporta pero talagang kayo po ay merong gustong ipaglaban at gusto nyo ng pagbabago, andun po yung sinasabi natin na panindigan nyo at darating din yan na tayo ay para mas may maniwala sa atin, di ba, Miss Carmen, halimbawa. Dapat sa barangay. matatag tayo sa ating desisyon. paninindigan. Oo, Yes, dahil ayan ang dapat. kapag tayo ay mukhang mabuhay, nako, madali tayong maibuhal Yes. niyan. Para kang At tawag- saging, tuwing bagyo, puno ng saging kapag may bagyo. Dapat puro tayo na kawayan. Correct. At sasabay lang tayo. At Yeah, isa pa yung just bend, di ba? but never break. Yes, kaya dapat yung katulad ng mga leaders natin, kaya meron pong mga ganyang pagkakataon ito'y parawagan namin sa lahat. Ang sinasabi natin, lagi niyong isipin yung dala-dala niyong sektor. Hindi po yung halimbawa kasi maraming pamamaraan, Miss Carmen, ang mga namumuno para kayo ay pasabugin. Halimbawa, ilan kayo? 14. Lahat yan bigyan ng tigwa 1.5 na honorarium. Pagdating na eleksyon, kahit anong galing mo, pagulo, wala na. Kasi, sayang to, 1.5, 1 buwan. Kaya yun, alam niyo po, ang nagsasuffer dyan, yung constituent. Sacrifice po ang buong sektor sa barangay. Angat, Persons with Disability United, na kung saan pinamumulan ni Miss Carmen. Napakaganda po noon. May seminars, lahat po yan. Kung kaya niyong umatid or sumali, yan naman po, hindi na kayo lalabas ng bahay. Di ba, Miss Carmen? Napakaganda yan. Bawal lumabas. Yes, para alam natin na pag tayo, halimbawa, mayroong barangay leader na hindi ginagawa yung kanyang mga dapat gawin, alam natin kung paano siya sisitahin at alam natin paano ipamuka sa kanya na hindi tama yung ginagawa niya. Pero pag sinabi, halimbawa, nakakalungkot, Miss Carmen, kasi pag tinanong mo, ba't wala eleksyon? Ayaw ni Mayor, ayaw ni Kapitbahay. Wala pong ganon. Di ba? Walang ganon. Walang ganon. Wag ganon. Walang ganon. Ang tanong nga, bakit? Kaya mapagbibintangan kayo. Kayo mga ayaw na magpa-eleksyon. Kasi alam nyo, karamihan talaga yung interest na pansarili. Lalo, di ba, yung pagbubuo mo ng isang organisasyon sa barangay, madalas dyan talagang dahil ang mga nakaupo ay kakampi nila, hindi nila inisip yung seguridad ng organisasyon na anytime pag nagpalit ng administrasyon, pwedeng pasabugin. O kaya pwedeng ibaliwala, di ba? Oo. Yun, Miss Carmen. So much for that. Siguro, yung gusto mong i-update ang ating mga kaangat sa ating programa. Ay, oo. Anong Sabado, nagkaroon tayo ng presentation ng ating mission, vision, yung ating first orientation ng mission goals ng ang PWD at ng ating 6-point agenda. Yan. At sa Sabado po ulit magkakaroon tayo ng second batch. Alam mo ba, Carmel, kung ilan yung nag-sign up?
sa ating Meron ako idea, madami, pero hindi ko alam yung eksaktong number. sa ating event, mahigit 200 plus yung Wow, nag-ano natin. ayan. Kaya ngayon, i-open natin siya sa FB Live. No? I-FB Live natin siya para lahat ng may gusto ay makasubaybay kung paano natin ipipresenta itong ating 6-point agenda at ang Yes. mission vision ng Angat PWD United. At higit sa lahat ay yung ating General Assembly ng mga miyembro na gaganapin sa March 6. March 6? Oo, Carmel, ikaw daw ay co-host ka daw dito kaya wag kang mawawala bilang isang Ang alam- miyembro. Bilang isang ang alam- miyembro dahil bilang isang miyembro na isang masikasig at committed na miyembro, ikaw ang napili ng ating core group na maging co-host natin. Thank you very no? much sa inyong tiwala at saan niyo po tayo ay magiging bahagi hanggang sa, sabi ko nga po sa inyo, pag sumama po tayo sa organisasyon, ayoko kasi sabing laban, anuman pong advokasya yan, anuman pagsusulong ng karapatan na may kapansanan, nandyan tayo, Miss Carmen. Tandaan niyo po yan, on air. Sa angat po ay dito po ninyo mararamdaman ang inyong halaga dahil Yes. anuman po ang inyong maiambag kung ito man ay sa pamamagitan ng gawain, oras, yan. Kaya una po sa Sabado, abangan niyo po sa Facebook Live, no? At sa susunod na Sabado naman, March 6 ay ang ating General Assembly kung saan ay ilulunsad na natin ang Angat PWD United as a party list. Yes, at ang maganda ron, yung sa Facebook Live siya, marami yung masasakop niya na po Oo. pwede mag-participate sa pakikinig. Pwede silang mag-participate dahil meron tayong mga monitors, yung ating volunteer Yes. secretariat, sila ay nandiyan at salamat nga pala, binabati natin ang ating SecGen na si Archie Cunanan Archie sa Cunanan. kanyang napakasipag na at napaka-masigasig na pamumuno para tayo ay makabuo ng mga volunteers na talagang masisipag. Yes, napakalaga niyan. Alam niyo po, yung pagboluntaryo ay isa sa pinakamahalaga po yan na hakbangin para po yung isang organisasyon ay magtagumpay sapagkat mahirap po yung mga kasama pag sama ka rito, magkano Korean. Hindi naman po kayo mga Koreano, Koreana, gano'n. At agad, ipakita po natin may talent po tayo. Oo. Di ba? Di naman tayo At Koreano. ang maganda nito, no, yung ating sekretariat ay nagagaling sa iba-ibang panig ng Pilipinas. Yes. Tulad ng ating bagong halal na Pangulo ng Regional Federation ng Region 8, si Hendrik sa Dakuyan. Yes. Si Madam Cora Clarin ng Region 7, Cebu. Yan. At may snappy salute kay Police Officer Hendrik Dakuyan. Ayan. Oo, yan yung ating mga masisipag na mga na mga kaangat talagang tumutulong at dinadala nila at nililid nila ang kanilang mga miyembro para sila ay maging bahagi rin ng pagkakaisa. Yeah, alam mo, Miss Carmen, napaganda no, na review ko yung list of new officers no ng Region 8 Federation. Lahat ay represented. Maganda yan. Tatandaan ko, Hendrik is an physically disabled, no? Tapos yung vice niya, si James Gaspay, isang totally blind na. Kaya yung mga sumunod na,
nagre-represent na doon sa iba't ibang may kapansanan. Mayroon pang parents, di ba? Parang auntie ko, Oo, mayroong ayun, parents. yun Yan. ang i-strike. May debt, yung kanilang mga debt na Oo. officers, meron din sila. Yan. Kaya napakaganda po niyan na alam nyo, pag represented po lahat, aba yung concern, lalo yung children with disability, andyan yung mga magulang, aba talagang, hindi, Oo. sa atin naman, lahat naman ng maski blind ako, si Miss Carmen ay physically disabled at yung iba dyan, deaf na mga leaders, organisada, dapat po titingnan natin yung subsector po natin. Dapat, maski Correct. hindi po sila mamuno, bahagi po sila niya para anuman po yung kanilang gustong i-share na kaalaman o Oo. para sa kanilang subsector ay ma-address Tama. natin. Yeah? Miss Carmen. Yes. So, ba, mga update natin. Alam ko, ika nga, busy ng araw-araw ninyo. Tuwing ako titingin sa sa Ay, ating oo, no, update natin na nagkaroon ng final consultation ang DOTR para sa kanilang accessible travel policy para sa mga train na ngayon ay inulunsad yung mga bagong train ng PNR. At Maganda yan. yan ay nandoon yung tayo ay yung kanilang kung ano yung mga accessibility features na dapat ilagay, kung ano yung mga Ilagay. training na dapat at paano ile-layout ang mga terminal para hindi maligaw ang mga blind. Oo naman, lalo na kami pagka Oo. Dahil train Ganyan ba? yan, di ba? At Yes. kailangan yan ay nagagamit natin. At saka independent naman talaga ang blind Oo. pag lalo kung accessible po na pinoprovide ng ating Napalagyan pamahalaan. natin ng directional tactile ang mga sahig Yan. para hindi Yung mga maligaw ang tactiles, mga oo. blind. Oo. Mm. At kailangan may mga human na assistance na Yes. kapag nakakita ng blind at naghanap ng CR. Yeah. Halimbawa, Alam mo, nakakapa nila. yes, na-experience ko yan dito sa hindi ko nabanggitin yung mga artist na yan. Yung mga Oo. railway transit na yan. Aba, sinusundan ko yung tactile. Sabi ko doon sa guide ko, may kasama naman akong guide, but gusto ko ma-feel kung talagang Oo. meron, di ba? Sinundan ko yung Oo. tactile. Alam mo nangyari sa akin, ang diniretso ng baston ko, cart ng isang franchise. Yun nga ang sinasabi natin. Dahil akala nila, yung tactile ay walang silbi at dekorasyon. Meron po yan. Napakahalaga po niyan. Di ba? Napakahalaga po niyan sa blind. Yung meron pong directional, tactile. Yung lahat. Oo. Yan yung hindi alam ng mga kababayan natin na siguro pag pumunta sila ng ibang bansa, nakikita Yes. nila lahat ng karsada, may directional ganon. tactile yan. Mula sa Yes. tawiran, doon sa mga pedestrian. Talagang yan na makikita. Dahil dyan sa mga na yan, sa mga directional tactile na yan. Siyang tunay. At alam mo doon, maski hindi ka taga roon, bago ka, alam mo na ikaw ay nasa sidewalk. At Correct. alam mo, pag lalagpas ka na doon sa sidewalk, pupunta ka na sa road. Alam mo yun. Dahil May meron tactiles niyang tactile na wala nang gagayad sa iyo kapag ikaw ay nasa danger area. Ibig sabihin kapag wala na ay Yeah. mag-ingat ka na. Yeah, pag wala nun, ibig sabihin nun, maaaring hando ka lang sa main road o kalsada. Tama. Ayan, yan po Kaya, yung purpose nun. napakaganda nga, talaga. Kaya very independent sila. At yun nga, yung ating accessible travel policy sa railway, yan din ay hinihiling natin na bigyan nila ng economic value itong participation ng mga person with disability. Yes, oo. Mahalaga yan, napakaganda niyan, Miss Carmen. Alam niyo po, at sabi ko nga po sa inyo, ang angat persons
para kilalanin. But mahalaga po, una, yung mga ginagawa. Lahat po ng mga leaders na nakapaloob dyan para sa kaalaman ng mga tagapakinig natin, dahil sila po yung mga matagal ko na rin kilala, marami na po mga ginawa yan para sa sektor ng may kapansanan. Di ba, Ms. Carmen? Kaya suportahan lang dapat po. Yun nga, number one, sa barangay pa lang, wag po kayong hindi nyo nagustuhan, hindi na kayo nakapaloob sa organisasyon, hindi na po kayo namumuno, magtatayo ng iba. Naku po, dyan po tayo tatalunin. Na dyan po tayo, titingnan, eto pala, kayang-kaya nating gibain ito. Mismo sila na gumigiba sa sarili nila. Isang organisasyon gagawin. Diba? Alam mo, hindi ganyan dapat ang mga leaders. Oo. Kita mo ako, di ba, Miss Carmen, sample, yan. Masasabi natin. O di nakita ko na ang sitwasyon, medyo hindi pabor sa akin. O, sabi ko, sige, kayo muna bahala dyan. Alam ko naman na itayo na natin yan. Kayang-kaya nyo na yan. O di, sinuswerte naman dahil meet kita. Ganon. Umangat tayo sa provincial. Umangat tayo sa regional hanggang naging national. Kaya yun po yung dapat. Meron po kayong kaisipan na ikaw ay maaaring makapaglingkod pa sa mas malawak, no, na paglilingkuran. Hindi yung kumbaga, yan lang ang kaya natin sa barangay, guguluhin mo pa, umangat ka naman pa. Di ba? Oh. Diyan po tayo madaling, sabi nga, divide and rule. Ganyan po ginagawa. I-divide tayo para tayo ay madali po nilang pamahalaan. Di ba, Ms. Carmen? Oo, tama. Wag yung tignan lagi yung pansarili, mukhang, kumbaga, mina-mindset na natin. Pagsisimula pa lang na organisasyon, naka-mindset na yung ganito, parang, di ba? Maraming ganong kasing mentalidad. Yan po ang airlist natin para sa tunay po na pagkakaisa. Nakatulad pong ginagawa ngayon ng ating Angat Persons with Disability United, na kayo po ay empower. Bigyan po ng mga tamang impormasyon para magamit nyo po yan sa ground. Di ba, Ms. Carmen? Meron tayo, accessibility, at yun sa ating kongreso naman, Ms. Carmen, para mabigyan din natin sila ng meron na bang mga bagong update para dito sa mga isinusulong na batas na may kapansanan? Ay, alam mo naman ang kongreso, yan kung mag-meeting ay quarterly ba o every month? Kailan kami meeting ng... Pami-meeting lang, no? Pero merong sinusulong, parang nakita ko sa isang group chat na tungkol sa yung sa parang hanap buhay. Ano? Oo. Ngayon naman magsisimula yung ating barangay pangkabuhayan para sa ating mga barangay sa ating mga barangay organization na yes. ngayon ay pinapapil up natin sila ng registration form. Registration form. form. Mga gusto na makasali sa ating pagsasanay at eventually ay mabigyan ng pondo. Yan. Pangkabuhayan sa barangay, no? Ayan. Walong barangay ng Taguig ay ating gagawing pilot area at hopefully ay sila masusuportahan ng kanilang pamahalaang lokal. Ay, maganda talaga dyan, Ms. Carmen. Magandang dyan i-pilot yan. Siyempre, nakita mo naman yung pagiging friendly ng local government units, di ba? At kita mo yan pagka madami ang nagpa-participate. Ilang barangay ang involved. Lahat yata ng barangay dyan sa Taguig, di ba? Lahat ng barangay sa Taguig dahil kausap natin ang kanilang federation officers at ang kanilang PIDAW ay nagkaroon ng pagpupulong. Congratulations! Ay magsisimula kami ng aming barangay capacity building training. Yeah po. At Para po, sa
para sa Taguig. At ngayon, hinihintay naman natin itong mga barangay dito sa Rizal na mag-sign up. Meron lang, ang ating naka-sign up lang ay 5. Mhm. 5. Ang target natin dito ay 20. So, baka maibigay natin sa ibang slot, yung ibang slot dito kung sila ay hindi mamamatay. Ito ba yung ano? Ito ay pinilit, inondohan ng Unilab Foundation at isa ang WOWLIP na napili para mag-implement ng programa ng project na ito. At kami lang itong may community-based Disability Inclusive Business Project Development. Yeah. Ay yung pagbababa nito sa ground, halimbawa, WOWLIP ay kasi gusto ko maalis na yung mga parang tawag dito, yung paborito. Like halimbawa, meron ako naririnig kasi na pinili 5 lang daw. Tapos the whole federation waiting, parang ganon. Dapat yung mga barangay. Kasi ang sinabi natin, bawat federation, mag-identify sila ng 5 barangay na dapat ay tayo ay parehas ang ating correct. balance programming tayo. Kasi may nakakarating sa akin na diretso natin San Mateo na yung mismo mga aktibo doon sa ating kasama dyan sa Angat hindi sila kasama. So ito yung ating una sila nagbe-register. Hindi, naka-registered sila pero meron... Wala, hindi ko nakita. Pero merong mga dito na... Yung Federation President ng nakarehistro ng Silangan. Ng San Mateo? Federation President ng sila Irma Aguilar. Ayan, ang mga nakarehistro dyan. Pero kaya nga, ito... meron tayo kasi social media affairs group. Kaya nga, sila yung kumukuha, sila yung nagko-communicate sa mga members natin. Inilalagay sila sa mga GC. Kaya nga siguro, yan ang natin siguro, Miss Carmen. At saka siguraduhin dapat natin. sila ay sumusubaybay sa ating, sa ating page, no? At minomonitor na niya kasi ako yung nag-add doon sa iba. Ako dapat nag-add sila kay... masipag na social media affairs officer. Parang hindi po sila magko-communicate, hindi natin malalaman. Kaya nga, pinaabot ko sa iyo ngayon, Miss Carmen, dahil nga doon sa, siyempre, ako naman ay nakamonitor. Nakakatanggap sila ng email, no? Sa ating General Assembly. Kaya dapat proactive din sila. Tsaka ang isa pa doon, Miss Carmen, nga, dyan natin iiwasan yung sumabog ang isang organisasyon na buo na. Kasi lalo na po yung may nalalaman siguro lahat ay kausapin natin. Wag yung parang antimano meron tayo. Yun lang napansin ko kasi nga parang identified alam mo, yung San Mateo, kasi nakikipag-usap tayo sa mga leader. Halimbawa, leader ng federasyon. Kausap natin si Ate Emily. Si Ate Emelita Cruz. Siya ang ating contact person. Ay, siya pa ba rin ng presidente? Siya pa rin? Oo. Ay, tagal na niya na. Ganun ba? Ba't di kayo yan, almost 5 years na yan. Simula nung umalis kami ni Bukad dyan, wala nang eleksyon. Hindi ko alam. Kaya nga, yun ang... gumagalang ako sa kanilang, kung walang nagreklamo, wala. Hindi, marami na reklamo yan. Kaya nga, ito, naka-on air na, sinasabi natin, lahat po sana ng mga pumapasok sa bayan ng San Mateo, lalo na yung mga leader na gustong magkasundo ang bayan ng San Mateo, yung federasyon dito, ay siguro isama natin lahat sila. Kasi ito, parang division na naman ang ginawa. No? 5 yung kinuha. Hindi kasali yung mga in-invite ko na makasama sa group natin. Lately lang to, last week.
Yun, ako naman, sabi ko nga sa'yo, wala akong hindi ako marunong magtago. Ano man, karapatan Oo, at yung bayad tama. mo yan eh. Dapat alam mo ang Kaya nga, alam natin yan. Kaya ako hindi po papayag nung kaya nga, di ba, Oo, lagi kong binabanggit yan. Kung sino man po, yung may malasakit na mga leaders, lalong-lalo na, yung kayo po ay kinikilala, kasi meron pang pasabi, may scholarship pa daw. 5 kailangan, i-waiting muna iba. Mga ganun ba? Kaya itinanong ko sa iyo. Sana wag nating ilihis. Yun ang katotohanan niya. Una, itong mga opportunities na to na i-share natin yan sa kanila, no? At may mga nag-apply pero hindi sila nakapasa. Yes. Kaya nga, Miss Carmen, ang inaano natin. Ngayon, ang sinasabi ko sa kanila, kung hindi sila nakapasa, sumali na lang sila dito sa aming project na napili para mag-administer nitong livelihood. Ang hingi ko sa inyong tulong dito sa bayan ng San Mateo. Kasi nga, di ba, una pa lang sa barangay, ayaw natin na magkahiwa-hiwalay. So siguro, ang number 1 po dito na gawin natin, lalo na po yung mga... Ilan ba barangay ng San Mateo? Ano lang naman to, 14, no? 14 lang pala. Kaya nga, alam mo, nung panahon namin ni Bukad, ito ay talagang nagkakaisang tunay. Ngayon, parang, tapos meron kasi mga pumapasok na ang dating, parang sila lang yung makakagawa, sila lang yung makakapagbigay ng mga biyaya doon. Kaya ang nangyayari, siyempre lahat ng leaders, dahil walang eleksyon dito, lahat ng leaders sumahanap ng kanilang sasandalan. Pag nalaman, na, kasi may pamamaraan pa kinukumpleto ko yung detalye. Merong sinasabi na scholarship ito, no? Na hinahanap ng angat. 5 lang. Ay, hindi angat. Walang angat na nag-aangat. Dahil ang angat ay hindi pa nag-a-advertise ng mga ganyang serbisyo. Hindi, yun nga tayo. Yes, Miss Carmen. Ang nagbibigay ng informasyon ay ang WOWLIP bilang isang estadong organisasyon. Kaya nga, Miss Carmen, sabihin natin hindi angat. Pero alam mo, nagulat nga ako kasi gusto natin maisama lahat sa angat, lalong-lalo na yung mga taga rito, yung barangay president, na alam natin legitimate na barangay president, no, ng bayan ng San Mateo. Meron pong mga connected sa angat na alam ko na ganon ang kanilang parang come-ons, no, na ino-offer. Sana ba ganon? Timana, meron tayong tinitignan. Yan, sana malaman mo yan, Miss Carmen. Yun doon sa federasyon. Oo, sana wag yan ang come-ons na parang paghahati-hatiin nyo. Dahil sabi, merong napili, 5, tapos yung isa nga na president dito sa Kapatagan. Kasi ang mga organisasyon namin dito na barangay, merong Kapatagan, merong yung bandang taas, ano? Sa Kapatagan, meron na sabi nga na hindi siya kasama, pero waiting siya. May pangalan sa angat yung nagbibigay ng ganyang sitwasyon. Nakakalungkot. Ang hangad natin ito, kahit on air magalit na po sa akin lahat. Kaya ang hangad natin united. Wag po tayong parang laging merong come on, pero parang ibibigay na lollipop na parang gano'n. Hindi po gano'n ang taga San Mateo, tandaan niyo po yan. Makakarating at makakarating po sa akin. Linawin natin. Dapat yun ang malinawan. Yun ang malinawan. Linawin natin na ang membership sa angat ay individual, hindi organisasyon. Kaya wala pa tayong pakialam sa organisasyon dahil ang inyong individual commitment ang ating hinahanap. Yes. Kaya nga, Miss Carmen, yan ang... Kaya nga, Miss Carmen, yan ang ano ko. Kung nais na kayo ay maging miyembro ang inyong organisasyon sa angat, kailangan kayo ay mayroong resolution mula sa inyong mga opisyal. Miss Carmen, ang intention ko kasi, no, before pa na ako'y sumama sa angat, ano, yung lahat ng naririnig ko na mga incumbent president dito, na which is nasa atin pa rin ang ika nga ipaniniwala, sila ay hinata ko sa angat. 6 ito. In-invite ko, pumasok, ayan, at sabi ko nga, ito na siguro ang pagkakataon through you,
at iba pa nating kasama ng mga community organizer na po pwedeng mapagkaisa ito. Ang nangyayari, parang ito pa, sa tingin ko, para madidivide ang Federasyon ng Bayan ng San Mateo. Yun ang tingin ko kasi may mga offer, may mga parang meron na iniitsapwera. Huwag ganun, di ba? Tayo, tapat lang tayo, diretso tayo. Dapat lahat. Lahat. Alam ba, sinabi natin. Tayo, may barangay organization eh. Yes. Ito, kaya ako naniniwala, barangay president lahat ito, incumbent. Oo. Nakausap ko, nagulat ako, lahat ng in-invite ko na to, hindi kasama doon sa 5 na sinasabing bibigyan ng scholarship. May katotohanan ba yung scholarship na yon? Hindi nga, may katotohanan ba yung scholarship na yon? Sino ang magbibigay ng scholarship? Basta sinabi, tinanong ko nga sa kanila, meron daw na naman bagong mga pasabi na sa angat, pag nagmembro, ganon. 5, may pinili ng 5, may pinili ng 5. Wala pa tayong ganoon. Kaya nga, baka meron dyan mga, alam mo naman, maraming enterprising. Ako kasi diretso lang ako. Abisado ko ang kautakan, lalo na yung mga mas nakapag-aral, marunong enterprising yung mga yan. Ginagawang take-off points nila, yung mga barangay. Kaya gusto natin, ito, ang pangarap ko sa United. Dahil ang ating application ay online at Yes. real time ang pagdating sa atin ng mga application. Sasabihin ko sa inyo dito sa ating Disability Inclusive Business Development Project, 5 pa lang po ang nakapag-submit ng kanilang application dito sa Rizal. Kaya nga buong Rizal yan. Yes. Ang target natin sa Rizal 20. Ngayon, 20, kapag hanggang sa 1 linggo ay wala pong magte-take dito, ay ibibigay ko na po yan sa Laguna, so na naghihintay at dahil kung sino po yung talagang makapangako na dadalhin niya ang kanyang mga... Alam mo, ang problema kasi dito sa Rizal, hindi sila ang karaniwan sa mga barangay organization dito, ang mga official magkakagalit. Tsaka, like to, sample na natin. Ang requirement ng project, kailangan isama mo ang 5, kailangan magsama ka ng 4 na official. At kapag hindi kayo 5, hindi kayo kasali. Hindi pwede. Kaya nga, yun yung idea ko lang doon na sana lahat, kung may programang ganyan, halimbawa, sabihin natin, 14 yung sa federasyon, 14 na barangay. Para bang, yung parang merong offer, parang ito, kasi kayo ang kasama, parang gano'n. Yun ang dapat nating alisin. Kaya nananawagan ako, ito, in general to, sa lahat. Ikaw ay nakapirma na-attend ka ng first orientation, saka palang o-operaan ng data support. Data support lang. Ito, wala pa nga yung kaya nga yung iba, alam mo, padating sa, merong nagsabi sa akin na na kami yung na-invite mo, but napili na yung 5, waiting pa ako. Wala pa. Hindi nga, kaya nga, ito, pinapaabot ko lang, ito. Wala pa nga kahit isa sa San Mateo ang nakapasok. Ano ba? Hindi nga, ang idea nga binibigay ko sa'yo, dapat talagang iisa lang ang sinasabi, lalo yung pumapasok sa bayan ng San Mateo. At ito ay hindi sa angat ha, ito ay sa wawli. Pero ang mabigat nga, ginagamit nga na parang come-on. That is not kaya nga, tinutuwid natin, kasi alam ko, wala pa naman project na kaya ang angat sa ngayon. Ang sa angat nun, mabuo tayo, ma-organize tayo. Pero hindi ko kayang ipaliwanag yan siyempre dun sa, isipin mo, in-invite ko. Tapos meron silang maririnig na gano'n. Sabi ko nga sa'yo, divided na. Meron pa papasok na ganyan. Merong iba na, ang karamihan kasi dyan, hindi nakikinig ay nagmi-meeting Yeah, siguro. Yung information meron akong nakakitang taga San Mateo. Miss Carmen, nung last meeting natin, nandun ako, meron ako na narinig taga San Mateo, 2. Yung si Miss Rita Aquino na kasama niya yung parents, no? At ewan ko kung kakilala nila ako. So, yun nga. Kaya ang akin lang palawagan nga ay siguro kung
kumikilos dito sa bayan ng San Mateo, lalo bahagi ng angat, kortesiya lang sa bawat isa, lalo na po yung mga gusto nating mabuo, yung mga barangay president. Siguro ito muna ang bigyan natin ng importansya dahil alam natin ito yung may tao. Oo, Hindi pero ba? Hindi yung alam mo, kasi sa San Mateo, maraming mga NGOs din ang kumikilos. No? Halimbawa, yung Norwegian Alliance. Tama yun. Si Mama Rita, siya ay consultant ng Norwegian Alliance. Okay yun. At parang meron silang programa dyan na Okay yun. minomonitor ni Mama Rita. Yes, okay yun. But yung siyempre organized na, siguro tulungan na lang nila. Yan nga isa, may hiningan pa ako ng tulong yan. Oo, at ang malaki. Norwegian Alliance, hindi organizing programa. Kaya nga, dapat Bigay. siguro. At saka, programa na sa mga organized group. yes, kaya nga kung mayroong identified na organized group, siguro naman, alam ko, yung Barangay Federations, ang panawagan ko lang, ito siguro nakakausap na nila. Kasi sa ngayon, Carmel, parang mas safe na makipag-deal ka sa mga barangay kaysa sa mga federasyon. Dahil minsan ang mga federasyon binubuo ng mga barangay, hindi naman sila nagkakaisa. Kaya nga ito, ang isa pang panawagan ko sa Miss Carmen, siguro one time, para sa kabutihan ng lahat at yung mga kumikilos dito, ay yung incumbent presidents ng lahat ng barangay and the incumbent president of the federation magkaroon ng pagpupulong at kunin mo yung hinaing para mabuo natin. Yun ang isang mahal. Yun ang isang maganda nun. Kahit iba-iba yung dumadating sa kanila. Iba-iba. Iba-iba ang mga di ba? Lalo itong angat. Yung iba na kumbisi na natin. Pero sasabihin natin, Carmel, na hindi ko ang barangay ay miyembro ng federasyon, ay kontrolado siya ng federasyon. Mali yun. Dahil ang federasyon ay federasyon lang yan. Pero yun, Miss Carmen. Isang organisasyon na malaya pa rin siyang makipag-transaksyon sa ibang mga organisasyon. Yun ang gusto natin, Miss Carmen, na ipaabot sa... At hindi siya pwedeng pigilin ng federasyon na padadaanin sa kanya yung lahat ng pupunta sa barangay. Mali yun. Hindi nga Miss Carmen, ang federasyon dito, maayos, yung mga barangay presidents, alam nila yon. Pero ang sitwasyon nga, ang lahat ng barangay president to include the federation president kumbaga takot, no? Yan ang sinasabi ko nga sa iyo na dapat malinawan bago pumasok ang iba, sana sila na muna, bigyan natin ng pagkakataon makonsulta bakit ano problema, bakit wala pa eleksyon, may gustong na eleksyon, pero once kaya nga yan, ito totoo nito, si Mr. Errol Barba, in-invite ko na, pinakilala ko na siya dito at isinama na siya sa grupo chat para maipaliwanag yung tungkol sa hindi dapat kontrolado ang mga organization sa isang bayan o sa isang barangay. I don't know. Ang sabi niya sa akin, hinihingi niya pa ako na yung mga tao ng Constitution and bylaws daw. Sabi ko, hindi naman yan kikilalanin ng isang konseho ng bayan kung walang bylaws yan, kung hindi registered yan or accredited yan. Parang tumatagal. Ito kasi sa tingin ko, unahin natin lalo na pagbuo, lalo itong sa United, mapaniwala natin ang ating mga nasa baba na sila ay merong mga mabubuting kaalaman na pwede ipanlaban nila sa nangyayaring mga sitwasyon nila ngayon. Ako kasi, hindi ako po pwede. Miss Carmen, didiretso na kita. Kasi pag ako narinig yung pangalan ko, ang akin mabuo lang at magkaroon ng... alam mo nga, sabi ko nga, lahat na hinanap ko para maiayos to. Kasi ayokong sumabog sila. Sabi ko, pwede magkaroon ng eleksyon kung sino malalagay dyan, basta kayo pa rin yung San Mateo Federation. Hindi po pwedeng hindi nagkasya doon sa sistema. Kaya sabi ko, pwede yan, kinikilala kayo ng munisipyo nyo. Mag-eleksyon kayo, maski walang yan, kasi pwede namang ideklara nila na sinasabi ko na on air, ang pwedeng dapat gawin. Kaya lang, sobra nga ang, kumbaga, pag-control. Kaya talagang napakahirap, Miss Carmen. Kaya kailangan ko tulong na angat dito at ng mga pumapasok dito
na mga foundation. Yes. Oo. Napakahalaga Pero, nila. anuhin natin, yung mga barangay federation, anuhin natin lahat ng membership sa angat para tayo ay direct ang nakapagbigay sa kanila ng Miss Carmen, tulong. Miss Carmen, walang problema yon. Alam mo, gusto mo seset na agad nung pinaka-presidente na ang, Sige, ang membership nila. Ang mahalaga lang nga, ang gusto ko dito, pag iyan yung nangyari, sana magpatawag at mabigyan ng isang araw lang na halimbawa pagpapaliwanag na sila ay walang problema yan. hindi sila dapat kumbaga maging panghabang buhay na posisyon. Correct. Dapat yun ang alam nila at Oo. may sinusunod na konstitusyon at hindi sinusunod yung gusto ng namumuno. Hindi kailangan sundin yung gusto ng kapitan sa kana, gusto ng mayor sa kana kasi mag-eleksyon na. Pwede Eh, doon. Miss Carmen, yun ang pagkakaintindi nila. Oo. Kaya nga kailangan ko kayo. Kaya nga yung papasok dito, dapat yun po unahin nyo. Buuin nyo po, wag nyo pasabugin. Ilang, Miss Carmen? Alam ko naman, nandiyan ka, malawak. Malawak ka. Sabihin mo lang sa akin doon sa mga barangay, magdiretso sila ang PM sa akin. Okay, ganito ang gagawin natin. Kakausapin ko yung sabihin ko na ikaw, Miss Carmen, magkabubuo kayo ng isang group chat, Oo. mag-usap-usap kayo lahat ng barangay president dito. Meron kasi tayong group chat sa Rizal, no? Yung Rizalen, yung may kapansanan, nandun lahat yung mga at karamihan sa barangay, nandoon ng San Mateo, maraming Ay, Miss Carmen, sumobra yung natin. Okay, napaganda. Paalam ka na muna, 3:02 na. Yan, basta Okay. tatawag ako sa'yo. After the program, tawag ako sa'yo. Okay? Okay, sige. Yan, paalam ka na. Okay, good magandang hapon po muli sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig. Talaga kami ni Carmel ay ang ganda Napasarap. ng ating usapan. Napasarap kami ng usapan at nadala kami ng aming damdamin. Kaya sa susunod na Webis po uli at sabihin niyo sa amin ang inyong mga problema at yan po ay ating tutugunan. Yes, thank you very much, Miss Carmen. Okay, thank you, Carmel. Yan po, Miss Carmen Subiaga, ang lead convener po ng Angat PWD United ng Pilipinas. At paalam, ito po inyong kaibigan, kasama po natin, Abby Garcia San Pascual, Adrian De Los Reyes, ating Technical Director, Seth Elmer Francisco, ating po naman Chairman ng EFI Jeepney Station. Po inyong kaibigan, ang balagcaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual po, para sa programang Kasama Ka, Kaibigan. May kasama ka kapatid, kaibigan, hanggat ako'y humihinga, may pag